pwedeng mag-transport yan pabalik Oo, kasi pabalik. may HP na siya nakukuha kapag bumabalik siya sa kanyang main na katawan. And also, nagagamit na yung ulti para pantakas din. Hindi na yun yung Hanzo Kagaya dati ng na dati. parang pag naharap mo yung katawan, wala na, GG na. Pwede mo nang itabi yung cellphone mo, timpla ka ng kape. Diba? Ito kasi pag nakita mo na yung yung katawan niya, hindi mo pa pwedeng basta-basta hawakan pa. At this is it. It seems na ang ating matutunghayan ay typical na Jungle Hanzo after that lock-in on the glue. Ang ganda ng setup ng glue. Nakuha nila yung Faramis by removing the Valentina and the Eve na secure nila yung Faramis. No counter matchup and na-secure pa nila yung counter do sa last pick na glue on the XP. Kasi wala nang natira. Kung siguro kung nag-back sana yung Aurora, baka nag-iba pa ng XP laner dito yung Twisted Minds. Pero nung nakita nila yung Pharsa, it sets up for a perfect glue game. Ang problema ng Aurora dito, wala sa kanila yung talagang may kaya sa glue. Oo, the Faramis and the Vexana could have bursted down this glue. But then again, they did pick the Pharsa. At napakagandang decision yan mula sa Twisted Minds Philippines. And this is it. Makikita na nga ba natin ang pinakaunang sweep in MPL Philippines Season 15 o makakabawi kaya agad ang Twisted Minds? Yan ang tanong na masasagod as we enter the Land of Dawn. Ang basa ko dito, Chantel, parang ang gusto ng Aurora ngayon ay salpukan talagang malala. Oo, heavy on team fight and the heavy din actually relying doon sa kanilang mga skills. Parang nagkabaliktad sila ngayon ng concept with Twisted Minds kanina in terms of the hero composition. And kung babalikan natin yung mga previous Welcome games to ni Mobile James, Legends! kilala din siya as a glue user. Yeah. Even before na mapunta siya sa ibang region. Yeah. Ang threat ng Twisted Minds dito actually is yung frontline presence nila with the glue alongside the Netherrealm. Tapos ang isang magpapahirap sa buhay ng Aurora is yung mga damage dealer. Ang lalayo. Sila Ay, Granger, yung Hanzo, pero si Haji nabibigyan din sa mid lane O hinatak doon sa may ilalim ng Torre. So maganda din na meron kasama. Kanina si Haji. So early aggression para sa ating dalawang teams as expected dahil kilala nila ang isa't isa. At saka parang alam ng kupunan ng Aurora MLBB na hindi nila pwedeng basta-basta pag-farmin si Haji. Especially you're up against a Hanzo na eventually talagang sasamahan yung parang dalawang multo yung aaswangin ka dun sa likod. Yeah. Aswang Gaming. Aswang Gaming. Grabe yung ginagawa ni Outplayed by the way doon sa may ginagawa ni kay Outplayed ni Dobeng kahit parang ayaw niyang pag-lane in si Outplayed. Doon natin siguro makikita yung talagang prowess ng isang Harith against a Granger as well na meron kang burst damage na isang proc lang eh. Yeah. Yung problema kasi sa Granger ngayon, yung burst damage niya, kailangan siguro matapik ka ng 3 beses eh. Yep. Curious ako actually kung anong emblem dito or ng talents ni Outplayed. I mean, talented naman siya. Pero yung talents in-game. Kasi nag-matter dito yung talents. Usually yung mga Granger na lumalaban sa mga ganitong klaseng hero like sustain type na si Harit, tinatapatan nila ng Festival of Blood. Pero nakakita na rin ako ng high and dry actually sa Granger. So, I'm wondering kung anong pinili dito ni Outplayed kasi super important ng laning stage siya rito versus the Harit. No, and so far, nagkakaroon pa nga rin ng sakitan but still, there's no actually big engages. Parang madalas yung mga roamer lang talaga yung nagsasalpukan. Ito na nga, first turtle at agarang nag-feather their strike dito si Yue. Oo, maagang zone na para din na mauna na sila pumwesto dito sa may turtle. So kalahati ng buhay. Marang information from Setsui na kalahati na nga yung turtle. Dito papasok na nga si MP the King. At si Edward dito may pili na mag-dash out. First blood para kay Demon Kite. What a counter punch coming in from Aurora MLBB. I swear, akala ko sa Twisted Minds na yon pero biglang nag-turn at nag-retaliate and that's the turtle going to the hands of Aurora MLBB. Yeah, tama ka, Womi. Actually, mukhang Twisted Minds ngayon nakapag-set ng tempo ng turtle kasi kinailangan bitawan ni Demon Kite yung turtle. Pero hindi masyado napansin ni James na napakababa na ng buhay niya. Damay-damay sila ng kanyang glulets. Isang soul saver lang napatay yung glue. Here comes MP pero mukhang hindi niya tinuloy ang pag-dive na yon sa gold lane and ito yung mapapaisip ka na sobrang daming creative usage ng ultimate dito ni MP the King. Oh, tsaka dito, even yung ulti rin, speaking of ultis, ginamit ni Dominic yung ulti niya kasi nalaman niya na merong 4 na players dun sa may bottom lane. Kaya napaganda din at nakatakas siya dun sa threat na gusto sanang gawin ng Twisted Mind. So far, medyo slow pa ang ating nakikita. Parang ramdam mo na nandun yung aggression but at the same time, hindi din talaga nila pinipilit na magkaroon ng unnecessary team fight. At yun yung maganda, no? Kapag nanalo ka na in game number 1, you don't want to overheat. Gusto mo pa rin tignan kung ano yung ipapadala sa'yo ng
kalaban mo and eventually adjust to what's happening. Pero looks like this is not gonna be a team fight. Mukhang mapopoke lamang si Sensui. Oh, pinapalayo talaga no? Parang nga makikita din natin na sobrang nagkakasalubungan yung mga players natin sa may river side. Pag merong ultimate, gagamitin lang. And speaking of ultimate, ginamit na nga yung airstrike para lang mapa-zone out. Si GZ, parang second time na yata ito na ginamit talaga ni Yue. Yeah. Agad yung kanya ulti para mag-deal ng damage. That's how you know they understand completely how the Faramis works. Binabawasan kagad nila yung possibility ng Netherrealm, pero Rena J, Nakagamitan na nga dito ng mga spells. Revitalize, wala na MP the King. Babalik doon ang Ninja. So disengage ulit para sa ating dalawang teams pero may mga nagamit na ng ultimate prior to team fight. And 20 seconds na lamang bago lumabas ang ating pangalawang pagong. Mukhang nakakalamang na naman ang Aurora Gaming. And for Twisted Minds, I think the number one priority, correct me if I'm wrong na lang, Midnight, is to maybe poke out Yue or take away Yue before the objective even starts. Hirap na hirap sila sa feathered airstrike eh. yeah, kailangan talaga yung terms ng team fight ay mapunta sa side ng Twisted Minds, pero Sensui. Okay. Muntikan lang. Grabe yung suntukan. Grabe yung suntukan dito. Kung meron tayong heat map, parang sobrang pula na dito kasi kanina pa talaga nagkakasalubungan. And speaking of nagkakasalubungan ng mga players, ginamit na dito yung kanyang glorious pathway pero pababalikin, MP the King ay nandun na rin. Tignan natin kung makakakuha na ba sila this time around. Renny J, -1 na ngayon para sa na Aurora habang yung James! hindi pa rin i-hold. Demon kahit na makakakuha dito ng pagong. At itutuloy pa nga ang laban, Netherrealm na wala na nga rin. Edward bumabarang for the full passive. At mukhang siya pa nga mananaig doon. Nasapian si Yue pero ang tanong ay babanatan ba? Demon kahit umamba lamang hindi pinana. And Yue might just go down in the region. At yung nakabay nandyan pa rin. At nabaliktad pa nga. Buhay pa rin si Yue. Nakalipad pa. At si James makukuha dito ng Aurora. But MP the King, Black Mist is there pero mukhang hindi niya itutuloy. Demon Kite, may choice siya kanina para ibato yun pero mukhang hindi, hihilain na lang yan ang katawan. Mali na kung babalik pa pero ayan, lumipad na. Kinuha na niya. Kinuha na niya. Grabe no? Ang tindi ni Yue. Before siyang makancel nung tulak ni Glue, nakapaglabas pa ng dalawang feathered airstrike, nakatulong pa siya sa side ng Aurora. Even though maganda, no? Maganda yung pag-setup dito ng Twisted Minds ng kanilang team fight. Yung frontline, napatumbang kagad nila yung Hylos. James was zoning out the right members. Dinozonot niya dito yung Farsa. Kinukulang din sila kasi sa sa damage output. Kumbaga si Outplayed din, kailangan niyang ingatan yung kanyang pwesto. And medyo I would say maliit lang din yung opening ng Twisted Minds to work with kasi they have to work with the ultimate of the Hanzo. Even though meron siyang burst, nagamit niya na kasi kay Rene J. So yung medyo matagalang team fight, hindi pa rin pabor sa kanila. Oh, and I think late game-wise ay meron din naman silang long-range damage pero si Rene J, half HP. Meron naman setup play, mag-zone out si Edward dun sa may batalikod. Mapatay na si Sensui at kalahati na lang yung buhay nila yung GZ. Habang si James naman sasalubungin ng dalawa. Double kill na para dito kay Domeng kahit ay zone out pa nila dito. Makakatakas ba? Hindi! May kita natin ngayong Kite Brothers na unti-unting kumukuha ng mga players ng Twisted Minds. It's the gold lead ng Aurora. Hindi na nila masyado niintindi dito yung team fight aspect ng Twisted Minds as long as they are able to find the Faramis. Kapag na-zone away nila yung Faramis, hindi problema yung Netherrealm. Kasi Twisted Minds ngayon kailangan mag-engage eh. Sila dapat yung nagsisimula ng team fight with the with the support of the Netherrealm. Ang problema, hindi nagsasabay-sabay. And kapag hindi sabay-sabay yung pasok dito ng Twisted Minds, lugi-lugi sila kasi they have to deal with the Suyu on the backside, yung Zaman Force ni Domeng Kite, yung Feathered Airstrike ni Yue. So, Aurora dito parang kahit sino na sa may bandang, basta nasa unahan, pwede nilang setan. And wow, clean 3-0 in terms of the turtle. Lamang talaga ang Aurora MLBB in this early to the mid-game. And for the first Lord take, no, masasabi ko na parang medyo mahihirapan pa rin ang Twisted Minds Philippines. Maliban na lang, meron tayong makitang Miracle Hanzo play na pang retry steal ang kanyang ultimate. Oh, yung parang bigla niya gugulatin lahat, no? Pero 96 seconds pa kasi yung next na objective. And nagkaroon si 7 minutes tapos 6.4k gold. Ang laki ng lamang, sobra na Aurora. At lumalaki pa mas lalo dahil kinokontrol na nila ang around 70% of the map. Yeah, ito na yung tinatawag nating bulldoze. Yung wala ka nang pakialam doon sa isang side lane mo, apatin nyo yung isang lane, lagay nyo yung isang hero sa mid lane para hindi siya mamatay. Oh! Demon Kite! Solo kill sa jungle. Kakasabi pa lang natin ang pinakakakapitan ngayon ng Twisted Mind sana ay yung miraculous play from the Hanzo pero nahanap ni Demon Kite. At parang ganun lang, kontrolado talaga with a feathered airstrike. Look at the aggressive positioning coming in from Yue. Tabi ng Torre, nag-ulti para sure na hindi papasok ang Twisted Minds. Yeah. Zone lang talaga, objective lang dito yung habol ng Aurora. I mean, if Twisted Minds decides to fight, walang problema dito for Aurora.
naka-ready pa rin naman yung kanilang mga ultimates. And of course, they're still playing around the Haret. Nandiyan pa rin yung threat ng Zaman Force. And ang kinaibahan dito sa Haret compared nung game number 1, wala masyadong hold. Yep. Dito yung Twisted Minds. Kaya nga si Dominic nag-decide na lang na mag-flicker para if in the event na pwede niyang abutin dito yung Hanzo or yung Granger, kayang-kaya niya. O nga pala, kasi kanina naka-purify. So parang merong ilang factor. Okay, tira natin. Naghahanap lang, vision lang. Para dito sa side ng Twisted Minds. So si MP the King ay Woy! Ay, eto na! O yan, dyan Eto na na. nagsisimula yan eh. Parang pwedeng ulit-ulitin na Oo. Twisted Minds. Yan na yung unang ulo na nakuha ng Hanzo. And buti na panggit mo yung paulit-ulit, no, Chantel? Because that is already proof na may sapat na bawas na yung Hanzo for that to happen again. Yep. Grabe diniretso, no? Parang saan pupunta yun? Oo, Parang mula top to North Avenue eh. Kaya nga eh. And yung Aurora dito, kailangan nila isipin dyan. Kumbaga sila naman yung Twisted Minds yung game number 1. May ulti ba? Si MP Daking kapag may ulti, dapat sama-sama sila. At ang nakakatakot doon, medyo sama-sama na sila noon. Oo nga eh. Kadikit Di na. ba rin napigilan? At saka nangyari kasi doon, parang dinaanan lang talaga na nasa COE. Nasa COE. Oo. Kasi pag nag-second skill ka, isang first skill lang yan. Isang first skill lang ng Hanzo. At parang ganun lang, isang burst din lang na galing dito sa Aurora MLBB. That's gonna be the first Lord of the game na mapupunta pa rin sa kanya. So far, perfect objectives para sa Aurora Gaming. Tatlong bagong at isang Lord, lahat sa kanila. Oo, malinis para dito sa Aurora. Now for the side of Twisted Minds, parang eto na yung mga groupings. Kailangan na nila ditong group yourselves into 5. Group yourselves together, basically. Oo, diba? Sumasakit ha. Sumasakit na. Sabi nga nila, ang 5 mas madami sa isa. Totoo naman. Tama naman. Hindi na kailangan sabihin. 5 is greater than 1, pero wala makunat si 5. Kaso si Renergy, ang problema, sa Makunat laki ng lead nila ngayon, parang, sige, boost nyo lahat sa akin, okay lang. Ito Oo, yung pick ni Rene J, kahit pumasok sa 3, okay lang eh. Oo. Kahit Kasi sa 5. 4 naman yung paa niya eh. Tama. Totoo. Buti na lang magaling tayong magbilang. At kung bibilangin natin yung mga dedepensa dito sa mid lane, ay panigurado kailangan agad nila mag-back dahil yung Feathered Airstrike ay inilapag na. At mukhang isang inhibitor turret na agad ang mawawala sa side ng Twisted Minds. Top lane naman ang ating punta. Parang pwede pa nga diretso eh. Pero nakafocus kayo ng Twisted Minds para depensahan yung Lord doon sa may bandang gitna. So kalahati naging damage ng Aurora doon sa inhibitor turret sa may taas. At magte-10k na almost ang kalamangan nila. Grabe. Ito yung talagang yung pag hinawakan yung lead, wala nang kawala kasi yung Twisted Minds dito, hindi na sila pwede lumabas na kanilang base. May threat pa ng Feathered Airstrike, may round 2 pa ng Glorious Pathway mamaya. At ayan na, ginamit na naman ang Pinnacle Ninja. Looking for Oy, oy, the oy, oy! Doming Kite. At hindi naman mamamatay. Babalik lang. Oo, pero may grabbing slow. Ito na. So kaya di pala naging aggressive talaga si MP The King kasi kaya naman niya i-sustain. Pero parang nakakatakot ngayon kung ikaw si MP The King. Gusto mong kumuha ng kill pero may possibility din na hindi ka na makabalik. Naka-ready na kasi yung onward dito mula kay Edward. Medyo unfortunate lang na nilabas yung Glorious Pathway kanina. Parang Gina G lumabot yung Aurora. Kaso na-realize nila walang minion wave. At ayun na nga, nagamit na naman ang Pinnacle Ninja. Pasok dito sa may bandang likod. Pero mukhang alam na yung gameplay na tuwing papasok yung Pinnacle Ninja ay pwede mo na lang lamang i-burst ng ganun. Oh, tsaka parang yung pinaka-ninja ginagamit na ngayon ng side ng Twisted Minds, tama ba Midnight? Para i-clear na agad yung minion at hindi na makapasok pa. Ano rin kasi yun, parang ang kinagandahan yan, allowed siya mag-clear, di siya pwedeng hawakan basta-basta ng Aurora kasi tutulungan mo rin yung Hanzo na magkaroon ng stack para magamit niya yung kanyang initial burst. And si Edward dito, actually kanina pa niya naka-hold yung onward. Ang ginagamit niya lang pang-assist sa mag-clear is yung Earth Shatter. Lagi naka-ready yung onward dito para masalo nila yung multo ni Hanzo. And that is such a smart way to at least counter yung ulti na nanggagaling dito kay MP The King. Pero mukhang mahanap naman niya si Demon Kite. Agarang Soul Snatch pero balik din sa kanyang tunay na pagkatao. Ang hirap ng Ang mga hirap nito, hanap. ang hirap din ito kung ikaw yung Aurora. Parang magre-ready pa tayo for a setup play or antay na lang muna natin na mag-ultimate dito. Nakita mo, half HP ni outplayed yung isang pa namin. Kaya nga napaka-hapde ni Sakit. Demon Kite. 47,000 damage daw siya dito sa game number 2. Pero alam mo, if you're Aurora, hindi ka pwede confident kasi again, yung Hanzo kapag umabot sa late game, napakalaking problema yan. Parang yan yung Sicilian sa jungle eh. Tsaka sobrang bilis lang niya magre-regen. Babalik lang siya sa base. Tapos, diretso na ulit. Hindi Balik na base. Hindi na tulad ng dati yan na parang super energy dependent. Sa sobrang di na nga siya energy dependent, wala na nga yung bar eh. Hindi na Oo niya nga, kailangan. wala na. Kumbaga parang basta maka-ulti ka, basta makabanat ka. Basta nag-cooldown, gamit. And this is for Twisted Minds already dahil 10,000 na nga ang lamang ng Aurora MLBB. Kailangan nilang makahanap
ng paraan na makapitas, and especially with this Luminous Lord marching in the mid lane. Ano kaya ang kanilang gagawin para makadepensa? May information naman dito ang side ng Twisted Minds. Okay, sira na yung Tori doon sa may top lane. Parang pwede rin diretsuhin na doon sa may bottom lane. Pero mga si MP the King, kamunti ka na. Pabalik doon sa may bakas na nangangalhati yung buhay ni Sensui. Last minute kill para dito kay Domekai. Diretso yung mga double kill at unti-unti nga. Yata mawala mga players dito. Pinapauwi na mga players ng Twisted Minds. Dahil first blood sa MPL Season 15, Aurora Gaming. 2-0 ang pinakaunang sweep ng season na to ang ating napanood mula sa Aurora Gaming. At mukhang kailangan pa munang mag-reset ng Twisted